Dalawang low pressure area sa may kanluran at silangan ng Luzon nagdulot ng malakasang pag-ulan sa Central Luzon, Zambales, sa Calabarzon, maging ng Metro Manila. Bagamat sa aking analysis ay mananatili lamang itong shallow LPA sa loob ng ating PAR sa bansa. Pagsisimula ng transition from habagat to amihan season, magsisimula static mamayang hapon. At autumnal equinox, magsisimula mamayang 2:51 PM. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 23, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 11:08 na ng umaga. Nakaranas ba kayo ng mga matitinding pagkulog at pagkidlat kaninang madaling araw at sa mga inulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila? Yan ay epekto po ng tumaas na low pressure area na itinaas na rin ang aking tropical cyclone sector at makikita sa ating dashboard ay tinuring itong C90W at ang bago ay C91W na isang shallow low pressure area sa may kalurang bahagi ng Zambales o pagitan ng Pangasinan. Pero ito ay nasa karagatan nito pero yung kanyang monsoon trough ay nagdulot po ng malakasang pag-ulan na may kasamang pagkulod at pagkidlat mula kaninang umaga at nagdulot ng bigla ang malakasang violent rain showers kaninang umaga. At makikita ang ating mga lightning strikes pa rin na aktibo pa rin ngayong umaga hanggang dyan sa bahagi ng Baler Aurora at ilang bahagi ng Quezon Province, northeastern o extreme northeastern Luzon sa may bandang Isabela at Cagayan of Coast at dyan sa may off coast naman ng Kaluran ng Pangasinan. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin at patuloy pa rin ang humid. At overcast ang inaasahan natin o gloomy ang iiral pa rin dito sa bahagi ng Metro Manila at patuloy pa rin ang mga ilang light rain showers na umuulan dito sa amin sa Caloocan Grace Park. At makikita natin ang makulimlim at mayroon pa rin tayong umiiral na medyo moderate na bad air quality. So magmas pa rin tayo mga folks dahil yung trap ng pollution natin ay hindi pa rin umuusad at walang masyadong hangin kasi na dumadaloy sa Metro Manila. Sa ating lowest temperature na itala kanina nga 8:37 AM na mas bumaba at lowest temperature na nasa 25.8 degrees Celsius. Kapon nakapagtala lamang kami ng katamtaman na alinsangan at 30.2 degrees Celsius kapon nito ng maga 10:20 AM. Ibig sabihin lamang medyo mababa rin ang aasahan nating heat index na na-record kahapon at 38.0 degrees Celsius kahapon. Pero kung itatabi natin sa nationwide heat index ni Pag-asa, ay dadalawa lamang ang may mataas na heat index. Ito ay sa Lawag, Ilocos Norte at sa bahagi ng Calayan, Cagayan. The rest, napakamababa na po ang heat index sa kanila. Well, dahil nga po yan sa tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon at makulimlim, dulot ng smog o fog na naghalo na sa iba't ibang bahagi ng Luzon, especially dyan sa bahagi ng Calabarzon at bandang Central Luzon nga at damay ang bahagi ng Metro Manila. At ibig sabihin lamang nito ay napapangalawa lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index at 38.3 degrees Celsius nga lang. At yung dalawa ay nasa 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. Sa ating PH Extremes in past 24 hours ay nangunguna naman sa maalinsangan ng hinatuan dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao at 34.4 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa bansa, sa Baguio City ay almost stationary at 18 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio City. Kaya ay expected na medyo bababa yan epekto nga po ng low pressure area dyan sa may Kanluran. Sa highest naman na inulan so far in past 24 hours dyan sa may bandang Davao City ay may nangungunang pinakamataas na inulan at 124 mm ang total rainfall. Pero kanina lamang madaling araw nagsimula ang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan at ngayong umaga ay so far nasa 70.8 mm ang total rainfall ngayon sa amin sa Caloocan. So sa nakalipas ng halos sa isang buwan o buong month of September ngayong araw lamang ang nakapagtala kami ng napakataas na
total rainfall na lumagpas ng 50 mm. Pero manatili pa rin way below normal pa rin ang total rainfall dahil sa loob ng 7 araw ay nasa 42.6 mm lamang ang total na rainfall. At madadagdagan lamang ito after 24 hours na madadagdagan ito. Pero mananatiling mababa ito dahil sa loob ng buong buwan ng September nasa total of 370.5 mm lamang ang total rainfall na ibig sabihin way below normal pa rin. Sa ating outside humidity, sobrang taas ng ating humidity dahil po sa inuulan tayo ngayon at 96%. Bumababa ito ng 1% since last hour. At ang ating atmospheric pressure ay nasa 1,008 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay may 41 minutes tayo to low tide. So, bandang mga alas 12 pa, maglo-low tide dyan sa Manila Bay. So, medyo layo-layo pa rin ang pag-harvest natin. The expected mga bandang gabi na po sigurado ito magha-high tide muli. Nanatiling mataas o moderate ang ating air quality ha. So yung air concentration natin ay medyo masama pa rin at 12.38 micrograms per cubic meter. Ang kanyang particulate matter 2.5. So malinaw dito na naghahalo pa rin yung fog at smog kaya huwag tayong malilito. Kapag sinabi ni DNR na walang kinalaman ang SO2 ni Taal Volcano, sinasabi lamang nila kasi yan dahil naghalo na nga po ang smog at fog na mula sa usok ni Taal at nung pollution naman natin sa Metro Manila. At sa almanac, sa mga bibiyay ngayong Sabado ay sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:42 naman mamaya. At asa natin yung ating pagpapalit klima na po na magiging autumn equinox ay mamayang alas 2:51 na po yan ng hapon. So itong umaga nito, magiging huling umaga na ito ng summer solstice. So malinaw yan mga folks. Sa pagsikat naman ng buwan at first quarter na po ngayon at 54% illuminated na ang sinag ng buwan ay sisikat ito mamayang tanghali 12:44 PM at lulubog naman ito mamayang madaling araw naman o 12:06 AM naman halos mamayang hating gabi. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo na po ito, magiging maulan po tayo ngayong araw hanggang maghapon yan. May mga localized thunderstorms. Matik na po yan. Ang pag-ulan natin ay 100%. Ganon din bukas, magiging maulap at may mga localized thunderstorms pa rin tayo iiral dahil nga po sa malawak pa rin sa phase trap na ito o monsoon trap. At ayon naman sa local weather advisory natin mula kay Pag-asa, well, since kaninang alas 4 ng madaling araw pa lamang nila ito ni-report, although hindi na ito accurate ngayong umaga, ay namataan nila ang low pressure area na ito nasa layong 85 km northeast of Infanta Quezon. Ito yung C90W na ngayon ay wala na siya sa posisyon na yan. At naman itong C91W naman ay nasa layong 125 km kanluran naman ng Iba, Zambales. Ngayon ay nasa kanluran naman ito ng bandang Santa Cruz, Pangasinan ngayong umaga. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Nakikita po ang malawakan na ito na monsoon trough na embedded ng ating intertropical convergence zone sa may dagat Pasipiko. Napakalawak po ito na umabot hanggang Visayas area. So gaya kahapon, asahan pa rin natin ng mga kalat-kalat na pag-ulan and expected ang moderate to heavy rain showers lalo na malapit sa areas ng dalawang low pressure area na ating binabantayan dito. So, naka-sandwich po ang dalawang low pressure area na to sa may silangan at kalurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan po sa buong bahagi ng Eastern Luzon at Western part ng Luzon ay makakaranas po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan Typically, mga ilang light to moderate showers dyan sa bandang Ilocos Norte naman sa may kanluran. Pero pagbaba naman nito ay unti-unting magkakaroon ng ilang moderate and some heavy rain showers nitong maghapon. Sa may silangan ng bandang Eastern Northern Luzon ay makakaranas pa rin sila. Actually, kahapon pa ng madaling araw ay nakakaranas na ng mga moderate and heavy rain showers at mga violent thunderstorms mula dyan sa bandang Cagayan Valley. Pababa na po yan ng Baler Aurora. So hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pong mga tindi ang mga heavy rain showers natin dyan. So asahan po natin ang biglaang pagbaha. Ingat na lamang po mga folks. At sa bahagi naman ng Central Luzon, kasama na ang bahagi ng Zambales, mababa na po yan ng Bataan. Kasama na ang bahagi ng Bulacan, of course, ang Metro Manila,
Kung sisilipin natin sa infrared heavy rain potential ay namumutakti ang heavy rain potential kasama ang Metro Manila all the way hanggang Quezon Province na po yan. At pagpababa naman mula Cavite hanggang Batangas area ay mga moderate and heavy rain showers din ang iiral nito ngayong inaasahan na maghapon habang na nakasandwich ang dalawang low pressure area na ito sa bahagi ng West at Eastern Luzon. Hanggang Southern Luzon na po yan ha. So hindi na natin isa-isahin dyan dahil hanggang Bicol region po ay makakaranas po kayo ng mga scattered rain showers. Typically mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kabilang din ang bahagi ng Calabarzon, automatic na po yan. At ng Mimaropa. So hindi na natin masyado isa-isahin ang buong Mimaropa dahil lalo na sa bahagi ng Palawan ay nakakaranas ngayon kayo ng matitinding pag-ulan dyan. Ingat sa potential na flash floods at kung maaari ay mag-evacuate muna kayo sa mga evacuation centers dahil malawakan po ang mga heavy rain potential dyan sa kanluran sa may West Philippine Sea sa karagatan ng Palawan. At siguradong medyo lalayo-layo muna mga barko ng China dyan dahil nga po malawakan ang pag-ulan dyan. Ingat na lamang, lalo na sa bahagi ng Masinloc area ay ingat na lamang po mga folks. And the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng Marinduque, mga isla natin sa Romblon at Masbate ha, ingat po mga folks, kalat-kalat pa rin magiging pag-ulan dyan, epekto ng extension ng ating monsoon trough na embedded ng Intertropical Convergence Zone, automatic na po yan mga folks. At mula dyan sa bahagi ng Visayas, siyempre mula kanluran ng Visayas, buong bahagi ng areas ng Panay Island at Negros Region, nakakaranas po kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan din dyan na may mga heavy rain potential din na nakikita natin sa satellite imagery. Well, kung sisilipin natin ang BIR para mas malinaw, ayan po yung makakapal na kaulapan na yan na mamagitan dyan sa may bandang Iloilo at Bacolod. Ingat na lamang po sa mga flash floods mga folks ha. All the way, kasama ng bahagi ng Cebu at parting Bohol, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan despite na medyo manipis ang bahagya ang ulap sa area ng Bohol. Pero maya-maya expected ang mga dynamic range ng mga pag-ulan dahil sa malawak ang kalat-kalat na kaulapan nito dulot ng ating monsoon trough embedded ng ITZZ. Extended na yan kasama ng bahagi ng Leyte at Samar Region mga folks ha. Ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag sana mangyari mga pagguho ng lupa mga folks na medyo may bugso ng hangin ito dahil yung monsoon trough natin sa may bandang Pasipiko ay medyo malakas po ang bugso ng hangin. So, ingat na lamang mga folks. Sa may kanluran naman, medyo bahagya rin malakasan ng bugso. So, typically, may mga pagtaas dyan ng gale forces at alon. Ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan. Dahil yung inflow, nagkakaroon po kasi ng bandang jet stream dito sa pagitan na ito ng flow ng ating southwesterlies na nahahatak. Nagkakaroon siya ng jet stream sa portion nito. At pagtagos naman sa may bandang Eastern Samar, nagkakaroon ng bahagyang jet stream habang namumuo itong monsoon trough na naghahalo sa ITCC. So, ingat na lamang mga folks, lalo na sa mangingisda natin ha. At sa may Mindanao, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, makakaranas po kayo ng maulap na himpapawrin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Diyan naman sa bahagi ng Surigao del Norte hanggang sa may bandang Agusan del Sur, medyo magiging maulap din ang mga kaulapan dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. So, yung heavy rain potential, magiging dynamic po. So, magwa-vary po ang galaw niyan dyan sa bahagi ng Eastern Mindanao. Pero asahan, medyo mataas ang heat index natin dyan ha. All the way kasama na ang Campos de la Valle, Davao Region at Sorsogon area. Magiging kalat-kalat at magiging katamtaman ang the rest ng Sorsogon, pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers lalo na sa hapon o gabi o maging madaling araw. Take note yan mga folks. At sa Zamboanga del Sur, all the way kasama na ang isla ng Basilan at Ulo-Sulu, although magiging katamtaman ng bagya, pero asahan ang dynamic range ng mga partly to mostly cloudy maya-maya, lalo na mamayang hapon o gabi, ay expected ang mga forecasted isolated rain showers and localized thunderstorms. Well, na-post ko na rin ito kanina sa ating Facebook page at makikita natin yung dalawang nakasandwich nito na low pressure area na si 90W at 91W. Although sa ngayon maliit ang tsansa nito na mag-evolve na maging isang active low pressure area o maging tropical depression man lamang. Pero itong si 91W ay may mga forecast kasi na ipinapakitang paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility ay maliit na tsansa na mag-iisa pang tropical depression. Pero sa ngayon, maliit pa ang tsansa. So, obserbahan natin dahil very disorganized pa. Dahil sa medyo may umiiral na ilang manipisang northeasterlies dito sa parte ng bandang Hong Kong. Medyo manipis pero drier pa lamang ito, hindi pa ito masyado malamig.
Dahil kung pag-aaralan natin yung flow ng hangin mula din sa may bandang Siberia, nagkakaroon na rin ng bandang jet stream kasi sa may bandang Siberian zone. Pero hindi pa sapat yung force niya para tumagos ito ng bandang Fujian, China, na lalabas ito ng bandang Eastern China ang daloy ng northeasterlies dito. So sa ngayon medyo manipis pa at medyo drier pa dahil may mga series pa na high pressure area dyan sa pagitan na yan ng Eastern China Zone. Yung medyo malamig na temperatura, nag-aabot pa lamang banda dito sa may bandang Xinjiang at Jiangxi sa may bandang mainland China. Hindi pa sapat ito na tumawid dito sa bandang Southeast Asia. So sa mga nangangarap na agad na magkaroon ng amihan, kasalukuyan wala pa po tayong amihan sa ngayon. Pero yung dry air na nanggagaling sa may Siberian region, nararamdaman na ng parteng Taiwan at Hong Kong. Sa ngayon, medyo drier air pa lamang ito. Drier pa lang dahil may mga high pressure area pa kasing namumutakti sa bahagi ng Eastern China Zone. Oras na medyang humina yan o bumaba, ay doon pa lamang natin malalaman ang pagdaloy ng northeasterlies. Sa ngayon, wala pa po tayong amihan mga folks ha, pero may mga hangin na siyang nagpaparamdam na dumadaloy nga po hanggang dito sa bandang Hong Kong. So tingnan na lamang natin folks kung yung lamig na hangin ay susunod na po sa mga susunod na araw or mga unang linggo ng October. At sa ngayon ay ang low pressure area na namataan natin ay yun nga po, sa may bandang silangan ng Polillo Island, itong C90W na natiling shallow ito at very insignificant. Pero dahil nagkaroon lang ng low pressure area kasi yung himpapawid niya kaya ito na itaas sa aking tropical cyclone sector. The rest ay naka-embed siya sa monsoon trough at intertropical convergence zone kaya nga po nagdulot ng mga malakasang pag-ulan sa bahagi ng mula Southern Luzon, Bicol Region, kasama ang Metro Manila at Central Luzon ngayong araw. So ingat na lamang, although hindi man o maliit man ang sansa ng maging bagyo, pero yung dalang ulan nito ay magiging halos maghapon mga folks. Kung titingnan naman natin sa mga computer models mula kay GFS at ECMW, makikita natin, gaya ng aking sinasabi, paglabas nito ng ating PAR ay may maliit na tsansa nga ito na mas lumakas at maging isang tropical depression. Pero ito'y kikilos pa kanluran patungo sa may bandang Hainan, kaya medyo ligtas ang ating bansa kung sakaling lumakas itong bagyong itong C91W. Probably, ang range ng forecast ito by September 26 to 27, 2023 na po. Yung approximate timetable nitong pamumuo nitong C91W na maging isang potentially tropical depression. C90W naman ay very insignificant pa rin yung pinapakita at halos hindi ramdam dito sa may silangan ng Luzon. However, may mga sumusunod sa kanya dito sa may bandang Guam na mayroong posible pang bagong mabubuo na isang low pressure area. Kung pagbabasehan na naman natin kay SMW ay aktibo ang isang shallow low pressure area na naman sa may bandang Guam. So titingnan natin yan mga folks. Kung kayo na-abdyan naman ang pagbabasehan, very aggressive naman yung nakikita natin na may mamumuong low pressure area mula din sa may silangan o southeastern ng Guam at kikilos ito pa west-northwestward. At tatawid dito ng Guam at mukhang tutungo ito sa may bandang extreme northern Luzon. Pero titingnan natin kung magiging significant yan dahil may maliit na chance ang ipinapakita rito na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Approximate timetable nito may bandang September 28 na po ito hanggang katapusan na po ng September. Well, titingnan na lang natin mga folks. Kung pagbabasa naman natin ang Global Spectral Model, nakikita nga natin yung posibleng susunod na low pressure area ay kikilos ito dito pero natiling shallow ang kanyang sirkulasyon. At makikita natin bababa ito hanggang 104 o from 106 to 1,004 hectopascals. At may pinapakita nga may chance itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang timetable nito by September 27 na nga po hanggang 28, 2023 yung approximate timetable niya. Pero posibleng by 26 o September 26 ay maaari din siyang pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang shallow low pressure area. So hindi pa masyado nagtutugma-tugma mga forecast nito pero may significant ito na maging isang invest. Dahil sa ating mga minagamit na West Pacific Basin Monitoring ay mataas po na nasa around 40 to 50% po yung kanyang anomaly sa may bandang southeastern ng Guam. So may malaking chance na anytime ngayong araw ay itaas yan bilang si bagong 92W. So tingnan na lamang natin yan mga folks ha.
Samantala, yung ating onset o pagpapalit klima mula sa habagat season ay hindi pa significantly matatapos yung onset. Pero ang mula mamayang hapon ay magsisimula na po yung transition mula sa habagat into amihan season. Pero hindi pa totally amihan unti-unti pa lamang ito mararamdaman o yung mga pagdaloy unti-unti ng northeasterlies o yung unti-unting mahihina pero malamig na hangin na manggagaling nga po ng Siberian region. So hindi pa totally na onset yun ng amihan season. Kumbaga transitioning pa lamang tayo noon. Magsisimula yan pagpasok na po ng autumn o autumnal equinox. Mamayang hapon mga 2:51 PM na nga po. Ito na nga po yun. Makikita nyo naman dyan dahil automatic yan na lalabas sa aking webpage. So, makikita natin yung exact oras niya sa Pilipinas at exact oras niya in Universal Time Coordinates. So, hindi na natin kailangan magpakahirap alamin ang magiging exact time nito. Pero sa pagpapalit yan mamaya ay doon pa lang natin masasabi na magsisimula ang transition mula habagat into amihan season. Yung declaration na lang ng onset ay magdedepende yan sa daloy ng northeasterlies sa mga susunod na araw o sa unang linggo ng Oktubre. So malalaman natin yan at i-declare din naman yan ni Pag-asa. Dahil within 7 days before or after kasi ang inaasahan natin na pagtatapos ng onset ng habagat. Magdedepende pa rin yan sa actual satellite imagery kaya hindi totally na magde-declare yan si Pag-asa. At narito naman ang 3-day to day weather forecast para sa araw ng Sabado, September 23, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 23, 2023.
Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa lagay ng ating low pressure systems na binabantayan natin sa loob ng ating Philippine Area Responsibility at sa mga ilang mga area sa posibleng mga uulanin at levels ng mga pag-ulan na posibleng magpapabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.